The Philippine delegation to World Economic Forum, or WEF 2025 in Davos, Switzerland, is seeking to strengthen the country's relations and cooperation with various countries and sectors. This was revealed by House Speaker Martin Romualdez during a welcome lunch and briefing of the country's delegation in Davos, wherein the speaker also talked to business tycoon DP World Group Chair and CEO Sultan Ahmed bin Sulaiman. Furthermore, the speaker says they plan to further sustain the momentum gained by President Ferdinand R. Marcos Jr. when the chief executive personally attended the WEF in 2023. Isang makasaysayan na pangyayari, mga kaibigan, ang nangyari sa Switzerland dahil ang Pilipinas ay nakipagpulong sa isa sa pinakamayamang investor at isa sa mga pinakamayamang negosyante sa UAE na magdadala ng karangyaan sa ating bansa. Isang pangalan na hindi mo akalain nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa buong mundo na may network na umaabot ng 78 na bansa, where in fact ang kumpanyang ito ay may revenue na 1 trilyong piso kada taon, at ang kumpanya niya ay isa sa pinakaimportanteng kumpanya sa buong mundo ngayon na galing sa UAE. Halika, ating pag-usapan ang nakakagulat na kwento sa likod ng DP World. Bakit target ng Pilipinas si Sultan Ahmed bin Sulaiman? Ano ang plano ng ating Pangulo para sa ating bansa? Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Sa gitna ng malamig na tanawin ng Davos, Switzerland, naganap ang isang makasaysayang pulong na maaaring magdala ng malaking pagbabago sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa kabila ng karaniwang usapin sa World Economic Forum o WEF, isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa mga balita: Sultan Ahmed bin Sulaiman. Pero sino nga ba siya? At bakit nagpa siya ang ating Pangulo na i-request si Speaker Martin Romualdez na kumbinsihin ang isa sa pinakamayamang tao sa mundo upang tumulong sa bansa? Dito magsisimula ang isang imperyo. Sa simpleng mga salitang, DP World, tila hindi natin mawari ang bigat ng kumpanya sa pandaigdigang ekonomiya, ngunit ito ang naglulunsad ng logistics network na umaabot lang naman, kaibigan, sa mahigit 78 na bansa. Sa likod ng tagumpay na ito ay ang henyo at tapang ni Sultan Ahmed bin Sulaiman, ang chairman at CEO ng DP World, na nag-angat sa Dubai mula sa disyertong lupa patungo sa global hub ng kalakalan. Ngunit hindi lang ito simpleng negosyo, kaibigan. Ito ang kanyang bisyon na naging makina ng progreso. Ang DP World ay hindi lamang tungkol sa daungan at shipping. Isipin mo ang isang kumpanya na kayang maglipat ng bilyon-bilyong dolyar ng kalakal sa bawat araw, habang nagtatayo ng mga modernong port sa iba't ibang dako ng mundo. Ang kanilang pinakabagong hakbang, pagkuha sa Hong Kong-based cargo services Far East. Pero bakit tila ang susunod na destinasyon ng DP World ay ang Pilipinas? Dito papasok ang bagong yugto. Pilipinas ang target. Bago pa ang World Economic Forum 2025, na ibalita na ng Department of Trade and Industry o DTI noong 2024 na interesado ang DP World na makipagsosyo sa Asian Terminals Incorporated na pagmamay-ari ni Yossi Tanco. Ngunit bakit biglang napunta sa spotlight ang Pilipinas? Simple, strategic ang lokasyon ng bansa
at ito ang susi para sa DP World upang makapasok sa Timog Silangang Asya ng mas malalim. Ngunit hindi ganoon kasimple ang proseso. Ang ganitong uri ng investment ay nangangailangan ng maingat na negosasyon, kaya naman isinulong mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Speaker Martin Romualdez na kausapin ang sultan. Ang misyon, kumbinsihin ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa larangan ng negosyo upang mamuhunan sa ating bansa. Ngunit ano nga ba ang maaring itaya ng sultan? Gaano kayaman si Sultan Ahmed bin Sulayem? Hindi lang ito simpleng yaman, ito ay kapangyarihan. Ayon sa mga ulat, ang sultan ay isa sa mga pinakamayamang tao sa UAE na may net worth na bilyon-bilyong dolyar. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, lumawak ang Dubai at naging global trade hub. Salamat sa mga proyektong tulad ng Jebel Ali Free Zone at Port of Dubai. Ngunit hindi lang pera ang nagdidikta ng kanyang impluensya. Ang kanyang kakayahang magbago ng takbo ng isang rehiyon ay napatunayan na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya't ang tanong, paano ito magagamit ng Pilipinas? Bakit mahalaga ang pulong sa WEF 2025? Ang meeting na naganap sa Davos, Switzerland ay hindi lamang isang simpleng pagkikita. Ito ay isang pagkakataon upang maipakita ang potensyal ng Pilipinas bilang isang bagong logistics hub. Sa harap ng iba't ibang lider ng mundo, tiniyak ni Speaker Romualdez na mapansin ng sultan ang bansa. Ngunit ang kwento ay hindi natatapos dito. Ang DP World ay kilala sa kanilang kakaibang diskarte. Hindi sila pumapasok sa merkado nang walang maingat na pagsusuri. Sa makatuwid, ang bawat hakbang ng negosasyon ay tila isang larong chess, kung saan bawat galaw ay kailangang planuhin ng maigi. Ang tanong ng lahat, ano ang mangyayari? Kumbinsido na ba ang sultan? Sa ngayon, ang sagot ay hindi pa malinaw. Ngunit ang katotohanan ay ang potensyal na pakinabang sa Pilipinas ay napakalaki. Isipin mo ang libu-libong trabaho na maaring likhain, ang modernisasyong maaring ipasok at ang tulong na maaring idulot ito sa ekonomiya ng bansa. Ngunit ano ang kapalit? Ito ang tanong na tila nakakabit sa hangin. Bagaman marami ang umaasa, ang tiwala ng DP World sa Pilipinas ay kailangang mapatunayan. Sa bandang huli, ito ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi sa kakayahan ng bansa na maging global player sa pamagitan ng providence ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong, mapapatunayan ba ng Pilipinas na karapat-dapat ito sa tiwala ng isang sultan? Sa bawat negosasyon, sa bawat plano, tila nalalapit tayo sa sagot. Ngunit ang sagot ay hindi darating agad, kaya't manatili tayong nakaantabay dahil ang kwento ay malayo pa sa pagtatapos. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Awit 33 verse 11. Ang plano ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang mga panukala ng kanyang puso ay sa lahat ng salinlahi. Ang kwento ng DP World at ang hangarin ng Pilipinas na magbigay ng oportunidad sa ekonomiya ay nagpapakita ng kahalagaan ng plano at pananalig. Katulad ng plano ng ating Panginoong Diyos na nananatili magpakailanman, tayo ay naanyayahang maging matyaga, mapagkumbaba at puno ng pananampalataya habang hinahanap natin ang tamang direksyon para sa ating bayan. Naway maipakita natin ang ating integridad at kakayahan sa harap ng mga makapangyarihang tao upang maging kasangkapan ng ating Panginoong Diyos sa pagpapala sa mas marami pang tao. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po dahil sobrang niyo pong iniibig ang aming mundo, maging ang mga mamamayan ng Pilipinas. Salamat po ng marami sa pagkakataong ito na maipahayag ang aming pangarap na maiangat ang aming bayan. Salamat po sa talino at karunungang ipinagkakaloob ninyo sa mga namumuno upang maihatid ang mas maginhawang buhay sa bawat Pilipino. Dinadalangin po namin na bigyan niyo ng karunungan si Speaker Martin Romualdez at ang lahat ng lider na kasangkot sa negosasyong ito kasama ng aming Pangulo. Naway magtagumpay ang kanilang layunin na hikayatin ang mga makapangyarihan at maimpluwensyang tao
tulad ni Sultan Ahmed bin Sulayem upang makita ang potensyal ng aming bansa. Gawin ninyong matapat at maayos ang bawat plano ayon sa iyong kalooban. O aming Panginoong Diyos, ipinapanalangin din po namin ang mga taong nakakarinig at nakakanood ng mensaheng ito. Hipuin po ninyo ang kanilang mga puso upang sila'y magtiwala sa iyong plano para sa kanilang buhay at para sa aming bayan. Turuan ninyo kaming maging mas mapanalanginin at mas aktibo sa mga ambag para sa ikabubuti ng aming bansa at sa aming kapwa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ialay ang aming mga pangarap at pagsisikap sa inyong mapagpalang kamay lamang, at tulungan po kami na makita ang mas malaking plano po ninyo sa amin mula ngayon hanggang magpakailanman sa langit na bayan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyo pong walang sawang pagmamahal sa amin, na hindi niyo po binibilang aming mga kasalanan, bagkus iniibig niyo po kami ng walang hanggan sa pamamagitan ng inyong anak na walang iba kundi ang aming Panginoong Kristo na siyang nabayubay sa krus upang kami magkaroon ng masaganang buhay mula ngayon at magpakailanman. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoong Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin. At patuloy niyo po kaming patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat naman sa maghiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.